Humarap na sa korte ang gunman sa likod ng pagpatay kay US right-wing activist Charlie Kirk na posibleng maharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang aggravated murder. Habang nanindigan naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese na o sa halaga ng ipinatupad nilang social media ban sa kabila ng ilang mga napaulat na nakalulusot sa direktiba. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, humarap na sa unang pagkakataon sa korte si Tyler Robinson, ang suspect sa likod ng pagpatay sa kinilalang US right-wing activist at influencer na si Charlie Kirk. Unang hiniling ng kampo ni Robinson ay pagbawal ang mga media sa loob ng hukuman dahil may tuturing na high-profile case ang naturang kaso. Ngunit ang dahil sa pangamba ng mga media organizations sa pagkakaroon ng transparency ay kalaunay pinayagan din ito ng korte. Naharap sa patong-patong na kaso si Robinson kabilang na aggravated murder kung saan maaari siyang hatulan ng death penalty kung sakaling mapatunayan ng mga akusasyon. Matatandang ang suspect na mismo ang naunang sumuko sa motoridad matapos aminin nito sa kanyang ama na unang nakakilala sa kanya mula sa mga nakitang CCTV footages sa Utah Valley University. Sa iba pang balita, nanindigan naman si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa harap ng mga estudyante sa kahalagan ng pagpasa ng batas na iba ng mga social media sa mga kabataang 16 years old pababa. Yan ay matapos maiulat na mayroon pa rin mga kabataan na nagkakaroon pa rin ng access sa kabila ng pagpapatupad nito noong nakaraang Miyerkules. Ayon silang technology expert, ito raw ay dahil sa tulong ng mga virtual private network o VPN na kayang itago o imasang lokasyon ng isang user at hindi maapektuhan ng naturang ban. Gayunpaman, nakapagtala pa rin ng short video format app na TikTok ng 200,000 deactivated accounts habang sa Meta naman ay nasa 150,000 Facebook at 350,000 Instagram users ang naapektuhan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.